Yan. Okay na? Okay, start live. 3, 2, 1. Hello and good morning and welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene this Sunday worship service, January 29, 2023. And alam niyo ba? Alam niyo po ba ang meron ngayon? Alam niyo, February, papasok po tayo sa pag-celebrate natin ng mga araw ng mga puso. And akalain niyo yun, naka 1 month na tayo. Tapos na tayo sa 1 month, sa 12 months na meron tayo in a year. At malay, pag dilat natin, baka Christmas na ulit. Diba? Gusto ko yun. So, welcome to sa ating pagsamba sa umagang ito. Kamustahin naman natin yung kapitbahay natin. Shake your hands. Fist bump nyo naman yung mga katabi nyo. Baka naman, baka hindi walang ligo. Ano nyo na, pansinin nyo naman. Pansinin nyo naman po yung mga katabi nyo. O, ayun, o. Magpansinan naman kayo. So, hello po, Ate Mila, Dalawang Mila, Nanay Teresita, Yuri, si Police, Faye, ayan. Kamustahin nyo po yung mga katabi nyo kasi magpaano po, kamustahin po natin ang bawat isa. Tanongin ko naligo. Oo. Tapos yung mga nandyan po sa ating live, good morning po sa inyo and God bless you all. Welcome sa ating simbahan sa pagsamba sa umagang ito. At magandang umaga ulit sa inyo. So inaaya ko po kayong tumayo sa umagang ito. Ayayin po yung mga bata. Bakit din po natin yung mga bata sa sabay-sabay po tayo magsamba sa umagang ito in our worship songs. Sasa si Andre. Andre, tara dito. Tayo dito tayo banda. Andre! Okay, so welcome ulit sa inyo. Tayo po'y manatiling nakatayo at tayo po'y magkakantahan sa umagang ito. Sige lang po, hayaan nyo lang po yan. Okay lang yan. No worries. Next lang. Next lang. Arrow kiss lang next. Andre, saan ka? Anong problema? Anong ginawa niyo? Sige, pindutin mo yung PowerPoint. Ito yung PowerPoint. Pindutin mo yung PowerPoint. Yung isang PowerPoint. Sige, pindutin mo. Pindutin mo yung PowerPoint. Pindutin mo yan. Okay, sige. Okay, good morning po ulit sa inyo. Take two. Kami nga po pala ang boy band ng Light of the Mountain. So, sige, next po tayo. Isang next pa. Yan. Let's sing, Langit ang aking nadarama. Come on, sige, tayo. Sumayaw kayo kung gusto nyo. Yeah! Let's sing. Ang kailangan ko'y pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Kagalakan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. All together! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pag sa'yo'y sumasabangit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Oh. Kailangan ko'y pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa iyong maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama,
Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Mabuti ang Diyos! Hallelujah! Masarap ang puri sa Diyos! Masarap magpuri. At maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan at sa pagmamahal mo sa amin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing. Awit ko'y iyong binggin. All together, church! Oh. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pag sa'yo'y sumasamba, pag sa'yo'y sumasamba, pag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! God is good! And all the time. Alright, let's sing. Salamat, salamat. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus, for life, protection, and provision for our family. Woo! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mong inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. O kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. All together! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin
pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Masarap magpuri sa Diyos. Masarap magpuri. Alright, yung nasa YouTube po, ipaano po natin sa YouTube. Nasa Google. Yan. Palakihan na lang, Pao. Ito po, bagong kanta po to, pero sana po ay maano natin yung lyrics and matutunan natin yung lyrics ng kanta po. Sabayan lang po natin to kasi ano siya, may voice. Magkasala, kulang sa ating Diyos Ama. Ngunit sa halip, humingi ng tawad, ayaw magpakumbaba. Naghahanap ng magsisisi, tayo pang galit sa huli. Kahit alam nating salari tayo, may alibay na kung ano-ano. Ang dami-daming dahilan, matagtapan lang ang kasalanan. Ngunit alam ng Diyos ang iyong kalooban, ang dami-dami mong dahilan. Dami-daming dahilan, mapagtakpan lang ang kasalanan. Ngunit alam ng Diyos ang iyong kalooban, kahit ang dami mong dahilan. Magbasa ng Biblia, nakakaantok talaga. At bakit pa ako magsisimba? Lumalago naman ako mag-isa. Baka naman sa sobrang dalangin, sa langit ay lumabas na. Anong ikapo ang siya gagawin? Ngayon ako'y kapos na sa pera. Dami-daming dahilan, mapagtakpan lang ang kasalanan. Ngunit alam ng Diyos ang iyong kalooban, kahit ang dami mong dahilan. Dami-daming dahilan, mapagtakpan lang ang kasalanan. Ngunit alam ng Diyos ang iyong kalooban, kahit ang dami mong dahilan. Ang dami mong dahilan. Ang dami mong dahilan, mapagtakpan lang ang kasalanan. Ngunit alam ng Diyos ang iyong
Kahit ang dami mong dahilan. Daming dahilan. Mapagtakpan lang ang kasalanan. Ngunit alam ng Diyos ang iyong kalooban. Kahit ang dami mong dahilan. Ang dami mong dahilan. Ang dami mong dahilan. Ang dami mong dahilan. Ano ba ang iyong dahilan? Let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you, Lord my God. Lord, help us, Lord, na hindi na kami gumawa ng dahilan, Panginoon, na hindi kami gumawa ng mga kung ano-anong distraction to procrastinate our worship to you, but help us, Lord, do the work, do the task, do the worship that you deserve, Lord Jesus. Help us, Lord, na hindi kami gagawa ng kung anong dahilan, but kundi gawin namin yung dapat at nararapat at kaaya-aya sa inyong Panginoong Jesus. May you bless each other. May you bless our work. May you bless our businesses. May you bless our health. May you bless our studies. May you bless our church, our ministry. And as we worship you, Lord, bless us, Lord Jesus, so that we can worship you more in spirit and in truth. Na mas magkaroon kami ng experience in worshiping you today. May you bless each and every one of us. And may you give us strength that is coming from you. And cover us, Lord, with your Holy Spirit. And we give you all the glory and honor and praise because you are worthy to be praised and adored. We love you, Lord. Bless us, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May I request you to stand up for the scripture reading. Si Faye? Ano si Paulo? Our scripture reading for today will be found from the book of Psalms, chapter 27, verse 1 to 6:14. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is a stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it's my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. That's Thanks be to God. Thank you. Iyan mo sa message. Okay, thank you. Happy kids, no? Masarap pagka may bata kasi it is always a delight sa mga bata makikita mo. And they always love to play, no? Sana maging bata rin tayo, no? Para wala ng stress. Diba ang bata walang stress? Pag nagkakaedad ka na bumibigat na di ba? Because of many things that is bothering around us.
no? Kaya pagkabata ka, wala lang. Just pass, come and go, but you enjoy life, no? Yan ang kuan ng bata eh. Kaya nga pag may sinisilang, laging masaya, no? Because it gives you joy, no? Oo. So, but today, it's ang pag-uusapan natin ay may mga fear na nagiging cause ng factors na nagki-create o naglilikha ng problem sa ating kaisipan. At no wonder kung mayroong mga psychologists that gives, maybe direction or an answer. But remember, psychologists cannot, they can define what causes, but they cannot completely give you the exact answer to those who are in trouble or merong mga problems sa kaisipan, no? So, ang Panginoon ay merong mga ways to determine and to really give the answer, or maybe yun ang lunas na maari ay makakasagot doon sa ating mga trouble, no? So, maraming mga factors niyan kung bakit ang tao natatakot. Number one is maybe because of sa bunga ng mga kasalanan. And then, pag nagkakasala ka, of course, ang kapaligtaran noon ay takot, no? Kaya remember, noong ang bata, kapag nagkakamali, may takot sila, di ba? O they cannot hindi sila makatingin ng diretso or so may mga factors yan kung bakit nangyayari yung bagay na yan. And that's part of human nature, and yan ang kahinaan at ang bunga ng kasalanan. No, meron mga different ways to describe ang fear, no? Maring takot ka maybe sa pagmamaneho because maybe you experience something na nag-trigger sa mind mo na matakot, 'di ba? Maraming ways yan to give you fear, no? But all of these things in general, it is because of our problem, no? Kaya ang Panginoon ay mayroong gamot para diyan at mayroon siyang kasagutan for us to determine na ang Diyos ay buhay, no? In our midst when we need Him the most. So, in Psalms 27, 1-6, ay binabanggit doon, the Lord is my light in my salvation. So, bakit daw tayo matatakot? Diba? That's the pronouncement coming from our Lord Jesus Christ and also coming from David, no? Kaya nga itong mga bagay na ito ay may kinalaman din sa background ng kanyang buhay, no? Dahil he was engaged in war during his times. And so kumbaga halos siya lang mag-isa, and they were fighting with many, no? Against yung matitinding kaaway niya. Kaya binanggit niya dito, the Lord is my fortress, the Lord protecting me, because ito nangyari naman sa buhay ni David. Nakitaan niya na hindi siya pinabayaan, even sa danger, noong naglalaban sila ni Saul, King Saul and David. There was a time na almost pwede na siyang patayin talaga ni Saul kasi si Saul is powerful, he is king. And David, hindi pa ganun yung kanyang influence, no? So, ito yung mga bagay na nangyari. And then sabi niya, when evil people come to devour me, ito nangyayari talaga ito sa kanya kasi he is almost caught by the enemy, no? But again, nung nagkita nga sila, hindi sa sinaktan. Bakit? He was protected by God during the time of David. Kaya takot na takot si David Hindi rin niya alam ang gagawin. Normally, when people mayroong fear, parang hindi mo na alam ang gagawin.
no? Kasi may takot ka eh. 'Di ba? So, meron tinatawag na shock in mind that somehow hindi ka makagalaw, you can even think of what is right. Kaya yung mga bagay na yan. But in here, David was describing that meron siyang confident, no? And sabi niya, I will remain confident. The one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, no? Is to live in the house of the Lord. Kaya ito, na-describe niya kasi all throughout at hindi siya pinabayaan and he was with God at talaga namang kahit ng kanyang buhay ay talagang naranasan niya ito. And that's how David described, he was delighting in the Lord's perfection and meditating in His temple. Ginawa niya ito madalas and hindi siya pinabayaan. And all of the story, it comes along sa ending ng kanyang story ay naging matagumpay siya. At ginawa siyang, great king in the history because of his faithfulness at talagang nagpagamit siya sa Panginoon. That's why, nung naranasan niya ito, sabi niya dito, He will hide me in the sanctuary, He will place me out of reach, out on a high rock, then I will hold my head up high above my enemies who are surround me. And His sanctuary, I will offer sacrifices with shouts of joy, singing, praising the Lord with music, and wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. And yes, wait patiently for the Lord. Ito po ang sabi ni David sa kanyang confession, no? And in real life, ang tanong po rito ay, have you ever been afraid? Of course. Mga kababalagan, marami kayong alam eh, 'di ba? Yung mga mahilig manood ng movie na katatakutan, 'di ba? Nagwa-wonder ang isip nyo kung totoo ba o hindi. Kung minsan pa nga may mga white lady, those things, no? It always speaks to your mind, no, kung totoo ba talagang may white lady, no? Lalo na ang Catholics has many of stories to tell, no? Kaya ang tanong ko ay, what are your fears? Ano ang mga takot na meron kayo? Of course, lahat tayo meron, no? No one is exempted. Everybody is experiencing fear in life, no? Lalo na pag nawalan ka ng pera, 'di ba? Ay katakot-takot 'yun, 'di ba? Magwawala ka talaga. Hahanapin mo talaga, 'di ba? Oh, because money, you think that is vital or important na kailangan hindi mawala, 'di ba? Oh. Then the question is, what is your usual response to fear? Ano ba? Paano kayo mag-response? Paano kayo sumagot sa mga ganitong sitwasyon? Magpapadala ba kayo? O magiging come what may? O you think about wisdom? Or you pray to God? There are many ways to approach it. But most of the time, ay talagang minsan nababalutan ka ng takot. And so you think, minsan ayun ang danger sa mind. Yung too much of thinking and too much situation appears to us. No? Marami kang nababasa, marami kang nakikita, and so that's why minsan yung isip mo tuliro. Di ba? Oo. So, in here says, have you ever been in dangerous situation and wondered if you would ever get out of alive, no? And here, God often uses danger. Ginagamit ng Diyos minsan ang danger in adversity for us na ang ating buhay ay mapaalalahanan tayo. That reminds us of what is important, and this gives us an opportunity to contemplate and the shortness of life, and also to focus our minds sa mga mahalagang bagay. Ano ba ang mga importanteng bagay sa buhay na meron tayo? That for us to be experienced in reality, no? Kasi ito yung direction na kailangan nating tingnan, no? Para naman you spend your life na worth it, no?
na hindi mo pagsisihan na ako ay nandito at nabubuhay. Diba? Oh. Kasi mahirap kung tayo'y magsisi on the late, actually, lagi nasa huli naman talaga eh. Oh. Okay? But let us look the life of David and Saul. Parang ano to, asot pusa ito eh. Alam mo yung asot pusa pag nag-away? Diba? Si King Saul is tried to hunted the David. And of course, tinrack niya si David, no? And parang turing niya kay David is like a criminal, no? On those days kasi kakompetensya niya si David eh. And gumawa sila ng war laban kay David, and he considers David as a threat being a king. Kasi katunggali ni Saul eh, sa karera ng pagiging hari. However, David fled from Saul. Diba? Nakatakas siya, not knowing his future, di niya nalalaman kung ano magiging kinabukasan, o maari ay, if his next step would be his last, maaring huli na niya yun. No? But there was always the possibility that in his haste to flee from Saul, he would slip on a rock and fall in the treacherous terrain of the Judean desert, kung saan sila naghahabulan ni King Saul, no? Or maybe that Saul would have an ambush prepared for him. Siyempre, ang laban na doon, may mga kanya-kanyang taktika o paraan para hulihin o mapatay lamang si David. Kaya ginawa ng paraan ni King Saul lahat ng magagawa niya para lang mahuli si David. However, because God is with David, ay talagang hindi niya mahuli-huli si David. Diba? Nahuli man niya, may pagkakataon na nagkita sila, and almost David attempted to kill him also, pero hindi niya ginawa. Because, why? Sabi ni ng Panginoon kay David, ay kay King Saul, huwag mo sasaktan ang servant ko. Yan. That's why he was reminded on that day, and hindi nangyari yung supposed to be dapat mangyari. So, in here, what kept David going in his dangerous life and maybe difficult time ay yung kanyang focus, no? And priorities minsan ito kasi ang mga problema. So, kung titingnan mo yung buhay ni David, ano ba ang mga panganib at maybe difficult time for him to realize? And ano ba ang focus? Ano ba ang priority ni David sa buhay? And I think Psalms 27 give us something kung ano yung nasa puso ni David, no? And that simply because the answer is he wants to worship the Lord even in the midst of war. And so, ito yung totoo. And as David faces fear, ay inexpress niya sa Panginoon at ipinakiramdam niya na ganito yung kanyang nararanasan. And in that case, he began with worship and also celebrating the power and the faithfulness of his God. And even to us, ganun din naman tayo, di ba? In life, kapag meron kang natapagtagumpayan, meron kang na-overcome, of course, you want to praise God. Di ba? Unless na lang kung iba ang ating pananaw sa buhay. No? Kaya, let us always reflect in life kung saan tayo dinadala ng Panginoon, and the end of the day, ma-appreciate nyo yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. So, all of us ay may mga kanya-kanyang takot, no? Na kung minsan ay ating pinagtatakpan. The song was sung today is very good, no? Kung minsan ng maliit na bagay ay marami tayong dahilan at pinagtatakpan, no? But again, nababasa ng Diyos yung ating kalooban, and you cannot hide anything from God because God is always in pursuit of our individual. Lagi tayo nakikita ng Diyos, no? Kaya nga
ang kwan ko, ang filosofiya ko sa buhay, isa lang, lukuhin mo man ako, okay lang. But there is a God who witness what you're doing in life. 'Di ba? O, siya ang magbibigay niyan. Kung ano man ang bunga, siya mo nga anihin, 'di ba? Is it biblical? Even sa mga tatanda, kasabihan din nila yan eh. Kung ano ang itinanim mo, siya mo nga anihin. At kung ano nga anihin mo, yan din ang itatanim mo, di ba? Oh. So, meaning to say, may mga balik ang mga bagay. Kaya yung iba, mga religion, buo sila ng mga terminologies. May mga term tayong karma. Sana karmahin ka. Di ba? Yung mga Catholic way of thinking and also other beliefs. Di ba? Naniniwala sa karma. And also, relative yan eh. Even Christians, the same. So, yung karma, may balik. Di ba? Kaya nga minsan pagkatao na karmahin ka sana. Di ba? Kasi no choice eh. Yung mga gustong gumante, hindi makaganti. Kaya sabihin na nila, in expression, karmahin ka sana. Ganon. Di ba? Si David, ganon din. Mahilig si David mag-express sa kanyang mga pananaw sa buhay. Alam mo, ang tao, mahilig mag-express yan eh. Parang nagsasalita ka mag-isa, na may sinasambit ka, no? Hindi mo alam kung may kaaway ka o wala. O maganda. Sana maganda yung ini-express mo. Di ba? So, but most of the time, most people, mahilig mag-express ng mga bagay-bagay. Yan. So, si David, in-express niya yung mga bagay na naranasan niya. At paging sa pag-iisa niya, ay in-express din niya at kasama ang Panginoon. Kumbaga, lumalaban siya na kasama ang Diyos. No? And he doesn't care what's happening around, but what his focus is, of course, ang Diyos ay gumalaw din sa kanya. Okay? And he knows that whatever he does is also correct. At lagi niyang inaalala ang Panginoon. And so, there are 3 factors how God respond. And maybe ito yung expectation ng Diyos sa atin. No? 3 factors na maari ay imbes na fear ay papalitan natin ng magandang filosofiya na maari ay ma-express natin ng tama upang hindi tayo masobrahan ng pag-iisip, no? At mabawasan tayo ng mga worries and of course, yung fears na nabubuo sa ating mga isip. Kaya kung minsan pag nabubuo ang isang tao sa takot, ay nawawala na ang pananampalataya noon, no? At minsan huwag kayong isusobra ng kape at ano pa ba yung mga nakakatakot? Nagugulat ka na lang, di ba? Nagkakaroon ka ng nervous. Yung iba, nararamdaman, nagtitremor. So, there are many ways, no, to express those things. But of course, ang Panginoon ay may 3 bagay na ipinakita. And of course, even David expresses these things. Na mari ay ito yung mga bagay na dapat ma-realize natin sa buhay. So number 1, yung sabi niya, the Lord is my light, my salvation, the defense of my life. Ibig sabihin, what David is trying to express is yung declaration ng kanyang papuri sa Diyos. No? Kasi yun yung tinutukay ng verse na ito eh. The Lord is my light, my salvation, and also the defense of His life. Diba? Wala naman tayong wala naman pwede magdepensa sa iyo. Ang tao nga nag-failed eh. Diba? But ang Panginoon never failed. He gives us the answer and also protection sa mga anak niya. Akala nila tulog ang Panginoon. Diba may kanta si Gary na natutulog ba Diyos? Alam niyo bakit niya kinanta yan? Do you know the song that he sang ay merong kinalaman sa buhay niya? Diba bawat mga singer
may mga background sila na hindi nila inawit yun, na hindi nila naranasan. Nakuha niyo po ba? Ilan lang naman ang singer na kumukuha lang sa mga negative hugot line o mga bagay na magaganda. But most of the singers ay merong mga karanasan sa buhay. O kagaya sino ba yung sikat na babae na Christian na iniwan kaya kumanta, kinasal? Si Myra. Tama ba? Moira. Oo, napakagaling ng batang 'yan eh. 'Di ba? Pero may mga struggle siya eh. Mga pinapublish niya sa TV, yung kasal niya nagka-problema. Tapos umawit siya ng kanta eh. 'Di ba? So meaning he reflected life based on songs. And with that song ay merong laman. Kaya nga, 'di ba, ang tao nag-iisip kaagad. Sigurado may pinagdadaanan. So si David, meron siyang pinagdaanan, ngunit meron siyang way to express in a good way. Kaya nga sabi niya, the Lord is my light and also my salvation. And also the defense of his life. Kaya, remember, lahat ng bagay ay merong kinalaman sa ating buhay. And then again, David knew God personally and also laid and claim upon God himself rather than his works. Ibig sabihin, hindi yung mga ginawa niya, no? But always he claimed God in his life. At lagi niyang kanyang mindset ay ang Panginoon. And I think that is a very good mindset what David expressed in this passage, no? Kasi si David ay isang writer and bilang writer, sinulat niya ito, in-express niya yung sarili niya at nilabas niya na lumalabas sa kanyang kwento na God is faithful sa kanyang journey, no? And even dangers come, it is always imminent, no? Even my pressure comes, but again, sabi niya, meron pa rin akong confidence and he is able to stabilize things is because he said that God is our foundation. So, ito yung mga bagay na naging mechanism or defense ni David sa kanyang journey sa nangyari sa kanya, no? And most of the time, minsan kasi ang mga tao, kapag may problema, yung iba nag-iisip ng Panginoon, yung iba hindi, no? But anyway, the problem is of course yung ating pananampalataya, no? Kuminsan nanghihina ito. At kuminsan naghahanap tayo ng sagot, no? Kuminsan hindi natin makita, so we long for other people. Minsan naghahanap ka ng tao, kapwa-tao na pwedeng dumamay sa iyo and those things. Kaya kuminsan hindi mo na alam kung anong tama at mali, no? Pero sa isang mananampalataya at Christians, isa sa mga bagay kahit may problema o masaya, it is always the right perspective to declare praising God in your life. Kailangan meron kayong papuri. Para, lalo sa mga troubles, to counterfeit negativism is always to declare praise to God. No? Na kaya mong tanggapin kung ano man nangyari sa iyo, but at the end of the story, you said na pupurihin ko pa rin ang Panginoon. Di ba? And I think that builds confidence. Hindi yung fear ang ating ibibuild, kundi confidence sa Diyos. No? Hindi takot. Kasi pangit ang tao na puro takot. Nabubuhay ka sa takot, mahirap yun. No? Hindi ka makatulog, hindi ka mapalagay, imbes na masarap ang tulog mo, hindi ka makatulog ng maayos. Why? Because you worry a lot, you think a lot, and most of the time, meron kang takot. Diba? So, bilang tao, normally, we fear. But it doesn't mean na magpapabalot ka ng takot. Diba? So,
it is very important na we have to acknowledge, no? Lalo na pag may trouble sa buhay. Huwag tayong pumunta sa tao, humingi ng tulong. Ang konsultahin mo muna ang Diyos. Humingi ka ng wisdom, manalangin ka, and make sure that your faith is firm to what you believe. Kasi ang tao, may paniniwala yan. May kanya-kanya tayong beliefs. No? Na kahit na may doktrina or may mga religions na nakikialam, pero may personal kang paniniwala na hindi mo kaya, minsan nagiging reservation ito, na hindi mo kayang ibigay ng buo because you have your own belief in the way how you handle life. Diba? May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay because we have our different experiences in life. At yan ay hindi natin pinapakailaman. But bahala ang Diyos to confirm whether your belief is correct or not based sa ating karanasan sa buhay. Diba? So, lalo na kapag may mga pressure na dumarating sa atin, no? Do we have the confidence na kapag may mga pressure sa buhay, may mga confidence ka ba na kaya mong ipakita na ang Diyos ay mabuti? O, kailangan meron kang declaration palagi na maganda sa Diyos. No? Even si David, kinonfess niya na meron siyang takot sa nangyayari sa kanya. And yet, he confessed it, and the Lord was with him, and he was delivered, overcome his fear. Oh, ganun siya. Normally, lalo na kung marami tayong mga problema sa buhay, no? Oh. So, aasa ka ba na ang tao ang pwedeng tutulong sa atin to deliver our troubles? No, malabo 'yon. Sa totoong buhay, ikaw pa rin mag-isa ang magsosolve ng trouble mo. Oh. You cannot depend on other people. Because maaari you might find comfort, companion, but it will not determine that is a correct answer that you are longing for. You cannot find it correctly. The only way to find the right answer is to seek the wisdom of God and see the good things of what God can do to you and to the principles that you might apply in life. It is very important na meron kang kaalaman nito. Because, again, wisdom and knowledge is hindi mo pwedeng paghiwalayin din yan. They are linked together because yung kaalaman mo, kailangan maranasan mo whether totoo o hindi. Kasi kung ang wisdom ay ang knowledge ay hindi naman nangyayari sa buhay, therefore, it is still a theory. Diba? Ang totoong wisdom, knowledge, ay talagang totoo na nangyayari sa buhay mo at naranasan mo mismo. Yun yung point of view ng ating life. Kaya nga sa pag-aaral ng education, diba, kailangan meron kang theory palagi. Because your theory is you find the answer based on what you based on your findings, di ba? Oh, kaya nga kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin yung knowledge sa wisdom. They are always linked to each other. Di ba? Kaya yun ang ating titingnan palagi. Kaya in life, ang reality ay ang salita ng Diyos ang patunay na palaging totoo. At whatever God declares on His Word, it is always true and it will happen. Oh. Kaya lang, kung minsan ng tao naman, binabaliwala ito. Pero kung tutuusin, kung ilalagay natin sa buhay yung sinasabi ng Diyos, magiging totoo yan if you put into practice. Ang kulang is application. Yeah? So, therefore, nung si David ay nasa ganitong sitwasyon, ang kanyang laging nasa isipan ay, of course,
ang kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. And how God rescued him and he was protected by God. And so he declared it as a victory. At nagpuri siya sa Panginoon. Kaya nga, kung kaysa naman maubos ang luha mo, kaysa naman malungkot ka, at sa naman madrain ang pag-iisip mo, bakit di mo subukan na purihin ng Diyos at tingnan mo yung wisdom ng Diyos kung ano makakabuti sa ating mga nararanasan. Di ba? Oh. Kasi pag humanap ka ng sagot sa tao, they cannot give you the right answer. They can share whatever their experience, but again, their experience and your experience is not always the same. It might be different. Kaya nga, sa mga naglalaro ng basketball, yung naglalaban si Jordan tsaka si Curry, sabi niya, if you're going to play in my era, you will not win. Sabi naman ni Jordan, if you play with my era, malamang di ka rin mananalo. Meaning to say, your era and my era is different. Huwag mong ikumpara, ibig sabihin. Hindi mo pwedeng pagkumpara yun. It is always different. But again, it's good to know na at least natutunan mo kung paano sila maglaro nung era nila. But again, it doesn't mean that it is applicable to your own context. Kaya mahirap magkumpara. That's why it is always better to trust God, seek the wisdom, pray for it, build your confidence in life, so that when trouble comes, stable ka at dependable. Why? Because alam mo ang wisdom ng Diyos. Kaya it is easy for us to declare praises to God if we know Him very well. Yan ang patunay at patutuo sa ating buhay. Kaya ako, in my life, sinasabi ko madalas sa aming family, na I'm not afraid of anything unless I commit sins against God. Because if I commit sin against God, ay dapat talaga akong matakot. Why? Because the danger is God will reveal your sins. He will expose you to different ways that you do not know when or where. Diba? Yan ang delikado. Kasi ang kasalanan nangangamoy palagi. Diba? Kaya nga, we thank God kasi ang Diyos ay may kasagutan at ang Diyos ay nagmamahal at ang Diyos ay nakakalimot if you confess to Him. Diba? Sa pinangako niya, nakakalimutan niya yung kasalanan mo. Wala sang alahanin kahit na isa. But if you come to me, sabi niya. So, that is a beauty and the promise of God. And of course, your salvation is protected and it's good to praise God in your life. Kaya ugaliin po natin na palaging magpuri sa Diyos. No? Kahit na hindi maganda buhay nyo, so be it. No? Kasi wala namang pwedeng magbago, wala namang magic na kayang baliktarin yung event ng buhay mo, di ba? Walang ganun eh, di man totoo yun. Wala namang magic na gano'n na bigla na lang babaguhin buhay mo. Hindi. It is always walk by your journey with God and with people. At ang Diyos na bahala doon sa mga bagay na anumang surprises ang meron. But remember this, if you do the right thing with God, I guarantee you He will be protected and He will be with us all the long in our journey. Totoo po yan. I can confess that because in my experience, ay hindi ako pinabayaan. Kasi alam ko na 100% ng faith ko at alam ko na I'm doing what is best. Basta tama, pinaglalaban ko. Pero kung mali, ay kailangan ako manahimik at tanggapin na ako'y mali. So that is the correct, that is the beauty that can help us. Lalo na yung
stress ka, mas maganda magpuri ka na lang. Makinig ka na lang. Ako minsan, alam mo, pag malulungkot ako, ginagawa ko ganito. I watch the TikTok and I watch the funny, yung mga media na, mga inspirational, I watch it. Yung minsan kung gusto kong tumawa, hahanap ako ng mga nakakatawa. Sino ba to? Yung mga TikTokers natin na sikat. Ay, yung mga sila Wamos, saka mga kalokohan ba. Tapos yung mga iba-iba, yung kahit mga showbiz, mga maraming mga nakakatawa. Mamimili ka lang kung ano yung bagay na content niya na maari makakatulong talaga. Huwag naman yung sobrang pangit. Kasi kasi ang tao mahilig mag-copy-paste eh. Oh. Huwag yung kopyahin yung pangit. Kopyahin niyo yung maganda. Okay? Parang minsan, pag inaantok ka, minsan ako ay nakikinig ng music. Minsan naman ano ba tawag nun? Yung nakakanta mo rin? Anong tawag doon? LSS, di ba? O, napapakanta ka na rin. Pero you don't know bakit gano'n. Napapakanta ka na lang. Because you express na maganda. Kasi pag hindi maganda, of course, hindi mo papansin Di ba? So, those things, I use social media for me to bawa anong kulang ko. Sense of humor. Manonood ako ng mga nakakatawa. At nakugulat na lang si Christine, bakit ako tumatawa mag-isa? Kasi may pinapanood akong nakakatawa. Oh. So, ganun yon, no? Hindi ko pinapanood yung mga chismisa, hindi ko pinapanood yon. Ang pinapanood ko lang kung ano makakabuti sa akin na maari ay maka-enlighten ba. Pag ako ay malungkot, manood muna ako mga PJ movie, alam mo yun, si PJ ay favorite ko yan Yung mga action star ba na kinokopya mo yung mga salita niya, magaganda Ha? Wag na, baka mag-action star tayo dito, di ba? Alanin, nasa simbahan kayo. So, those things ay kahit na wala na si PJ, I still watch his movie. And other action star na yung mga gawa nila, talagang tunay yun ngayon kasi digital na Peke yun, mga images lang yun. Pero yung panahon nila PJ, totoo yun. Talagang masasaktan ka. Oo. Okay? So, those things what I'm saying to say to you is what motivates you, find ways to encourage yourself rather than look down on yourself. Hindi maganda na titingnan mo yung sarili mo, pangit, binababa mo, lugmok ka sa mga problema, walang mangyayari sa atin. Problem always comes your way. Pero hindi tinuro ng Diyos na malunod ka sa problema. Ang sinabi niya, ipasa mo yung test na yan. Use the word na mag-isip ka ng wisdom niya. At maari, number one, you can do by faith, no? Meron ka ng pananampalataya, tutulungan ka ng Diyos. Kung hindi mo alam, ang dapat mong gawin, you seek for wisdom, you pray, and praise God. Yung mga songs na nakakataba ng iyong pag-iisip. Alam mo, ang music, ang ganda pala pagka very inspirational yung mga song na inaawit, napapaiyak ka na lang. That's how good thing about the music and the way we express it. Yan ang tinuro ng Diyos sa atin. So use it as your declaration of praise to God. Okay? And then number 2, of course, humaharap tayo palagi ng takot. Pero kailangan natin ng matinding pananampalataya. The greater fear we face, the greater faith we need. Kasi kasama yan no? Dapat yung fear, kasi ang fear nag-grip sa atin minsan it turns to self-preservation. Nangyayari yan, totoo yan. Kaya yan ang mga tao kung minsan ngayon tinatago na lang nila ang kanilang sarili, no? Whatever our faith is, we need to sing out or maybe to have a great faith, no?
In the midst of fear. Kasi very important na meron kang pananampalataya. Ibig sabihin, yung pananampalataya, may filosofiya ka. Meron kang mga beliefs o paniniwala, yung sinasabi kong personal belief. Na minsan, kahit may mga alam ka mga religion na mga turo, pero iba pa rin yung naranasan mo at pinangahawakan mo. That can be your judge doon sa kung anong pinangahawakan mong totoo. Di ba? Pero, mas maganda, mas ma-effective kung sasamahan mo ng pananampalataya sa Diyos. Kasi, mas firm yon, no? Ako naman, I don't care kung anong klaseng tao ka. Very important sa akin ay you acknowledge God on your midst, no? Kasi ang paghuhusga ay nasa Diyos. Hindi ang tao ang magdedetermine ng ating pagkakamali, no? Although we commit mistake to our neighbor, and it doesn't mean na pwede ka naman mag-sorry, di ba? Pero doesn't mean na susuklian niya yung mga pagkakamali niya. Hindi naman pwedeng mangyari yun. Kasi malabo na yun. Ang paparaan lang ay tanggapin mo na nangyari talaga siya. Okay? And nangyari yon, may mga dahilan at tinuturuan tayo to handle it, our trouble. And we need faith to confirm and be firm sa ating buhay, no? At wag naman nating husgahan ang mga tao na yung iba ay bumibigay, no? Because still we are under human weakness, no? May mga human weakness na talaga namang nadadala ang tao. Kaya lang ang mahirap lang sa tao kung repeated yung mga bagay na ito. But again, better to ask faith to God para maging matibay. At ang filosofiya natin ay panghawakan natin na alam natin totoo, no? At wala po pwedeng kumontra doon. But the most important in life, even to the end, even your death, sa journey mo, kailangan pa rin ang pananampalataya mo, hindi mo wala. Do not lose your faith because it is very dangerous na mawalan ka ng faith. Mawawalan ng wersyo, mawawalan ng buhay mo, turning point. Pag walang pananampalataya ang tao. And that, if faith dies, mamamatay din ang iyong life. Because it's always connected to greater faith. Kaya, ano man mangyari sa iyo, at least ready ka dahil meron kang pananampalataya. No? Kaya, hindi naman tayo sisingilin ng tao. Ang sisingil sa atin ng Diyos, hindi tao. So, it is very important na when you face fear, kailangan tibayin yung pananampalataya niyo sa Diyos. Very important yan. Sa akin, if you have faith, I'm happy na isang tao merong ganyan. No? So, very important na may matatag tayong pananampalataya na anumang mangyari, nananatili kang matatag. Yung iba, umaalis. Diba? Iba, kasi hindi nakakatagal, hindi nakakatiis. Diba? Ang hindi nakakatiis, it's either umalis siya o manatili siya. Tama? So, why worry of the sins of other people? Bakit ka mag-worry sa mga kasalanan nila? Lahat naman sila may kanya-kanyang pananagutan sa Diyos. Diba? Ang worry natin yung ating sarili. Because it is dangerous kung ang ating sarili nawawala. So, pangatlong bagay, because remember, David, nanghinaan din siya at almost nawala din ang kanyang pananampalataya. But every time na nanghihina si David, God was with him at pinakitaan siya ng strength. And also, lagi siyang tinutulungan ng Diyos. Kaya naman, ay marami siyang mga nakapaligid din na galing sa Panginoon na mga gabay. Kaya naman si David ay nagpapatuloy sa journey niya.
So, in here, third point is, kailangan din natin ng remember, hindi po pwede na ah, ang Diyos ay parang bang pag may problema ka lang tatawag, no? So, it is very important na kilala mo ang Diyos and you able to recognize Him, no? Kahit na hindi mo siya kailangan, no? David's first response to fear wasn't panic, plea for help, or he did not live in denial. Hindi niya dininay ang tulong ng Panginoon. Kumbaga, ang ginawa ni David, inacknowledge niya yung tulong ng Diyos at naging paraan yun para ma-encourage siya. No? Ni-recognize niya yung presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang unang response ni David sa kanyang takot. No? At napalitan yun and he able to conquer it. And then sabi niya, when in fear, we need not panic. We need to express our desire with intense emotion. Diba? Kasi ang emotion nakakatulong at nakakadagdag sa ating pananampalataya, no? And with that, let us desire God's help na alam nating may nagagawang maganda, no, sa atin at tumutulong sa atin. And then we need also to claim the security God has promised. There is nothing to fear because we have God who cares for us. No? Kaya lang, pagka walang nag-acknowledge sa Diyos na gumagalaw, then therefore, hindi mo talaga mararamdaman din na ang Diyos ay gumagalaw. No? Kaya nga, minsan, di ba, akala mo, ang mundo hindi gumagalaw, pero when you stay and you observe, ang mundo ay gumagalaw. Di ba? So, meaning to say, akala mo siguro ang Diyos ay hindi gumagalaw, no? Pero ang totoo, ang Diyos ay gumagalaw at naandyan lang siya. Hindi lang nakikita because ang iniwan ng Diyos is yung Holy Spirit. 'Di ba? Ang banal na espiritu ang iniwan sa atin na mga kasama natin sa ating journey, no? That's why kung minsan na misinterpret ng mga tao, kaya ibang mga religion ay akala nila yung espiritu ay Diyos, no? Na yung iba naniniwala sa espiritu ng mga hayop. Maraming religion na kanya-kanyang paniniwala eh. May mga kaya minsan na malilito ka, pero ang point of view minsan ng tao, lalo sa mga Christian context, minsan sasabihin nila mas maganda pa sa hindi pagiging Kristiyano kasi yung mga hindi Kristiyano hindi masyadong chismoso, no? Pagdating sa mga Christian daw, mga chismosa. Hindi kasi ang totoo, kasi na-open ang mind natin sa reality. At more na nabubuksan ang kaalaman na yan, minsan ay nagagamit din, no? Kung minsan lumalabas yung ating weaknesses, no? So, yan ang mga problema na kailangan nating tingnan at pag-aralan na may wisdom ang Diyos. So, in life, it is very important that we seek God's help, no? Na akala natin wala ang Diyos, no? Kaya may kanta din si Gary B, natutulog ba ang Diyos? 'Di ba? Kaya si Gary B, dami niyang in-explain. Alam mo si Gary B, may challenge sa buhay yan kasi may cancer siya eh. Kaya dami niya kaya may taning ang buhay niya. Dapat age of 40, patay na siya. Kasi binigyan siya ng taning ng doktor. Kaya nakanta niya yung mga songs na yan. Yung natutulog ba ang Diyos? Ganon. Dami niyang kinantang songs because nangyari din sa kanya. Kay Gary B. Yun ang totoo. Kaya naman, nung na-realize niya, hanggang ngayon, buhay pa siya, what he did, he acknowledged God. And he came to Taytay Church before, nung nag-birthday siya, doon pa ako nagpapastor. He came in our church, Taytay. Nag-testify siya, si Gary B. Valenciano. Dapat, sabi niya,
today is my last day. Kasi 40 years of birthday niya pumunta sa GenCon at nag-testify. It was invited by Pastor Jordan because yung anak ni Gary B na isang bunso ay minementoran ni Pastor Jordan doon sa Manila Genesis where the previous job of Pastor Jordan. Okay, so kaya naman ay yung mga kanta niya ay may kinalaman sa kanyang testimony. So, but with that, na-realize niya ang Diyos ay buhay. No? Kaya lang, may mga bagay na kailangan samahan mo ng pananampalataya na totoo at ang Diyos naman di pa naman pabaya. No? At alam mo, ang Diyos naman mahirap pangunahan. Mayroong tinatawag na God's time na hindi mo pwedeng diktahan kung kailan niya gagawin sa iyo. Yung sa Greek word na chronos and the other Greek word ay yung time na tinatawag ng Diyos ay yung tinatawag nating will of God, no? Ang kalooban ng Diyos ang nasusunod. So therefore, may mga bagay na dapat nating unawain sa timing ng Diyos at sa timing ng tao, no? Kaya nga minsan, 'di ba, yung totoo yan yung timing, 'di ba? Pag ang isang tao, 'di ba, pag wala ka sa timing, bawa may kailangan ka sa isang tao. Pag wala ka sa timing, 'di ba, nadi-deny ka? 'Di ba, pag nag-apply ka ng trabaho, pag wala ka rin sa timing, sa iyong pananalita, lahat ng bagay decline Tama? Pag may kailangan ka, may mga request ka, pagka mali ang timing mo sa akin, wala. 'Di ba, pag sa tao, pag may mga kailangan ka, pag wrong timing, 'di ba, deny. Totoo 'yon. Sa Diyos naman ganun din Very simple lang naman sa Diyos. Kasi may timing ang Diyos at alam niya kung kailan mangyayari ang mga bagay. Kaya nga sabi niya sa last message ng binasa natin text, wait for God's. Wait patiently, sabi niya. 'Di ba? Magantay lang, no? Magantay ng ngayon kung hindi ka marunong magantay, talagang ay imbes na lalong ibibigay na sana, lalo pang tumagal. Alam mo nangyari sa Exodus 'yun Yung mga taong nakasaksi na ng kabutihan ng Diyos, lumakad tuloy sila ng 40 years. Nadagdagan pa, naging 80 years pa. Bakit? Disobedience. Kaya, wait for the timing of God's work, hindi yung sarili mong oras, hindi ganon. Because ang oras ng Diyos ay iba sa time ng tao. Dapat alam natin sa paniniwala natin ito, Kasi baka maya, sabihin mo, nag-pray na ako, wala pa rin. Talagang wala. Kasi hindi ka naman patient. May mga bagay na kailangan ding gawin na God is expecting us to have, no? Kaya, nawan, pag nag-recognize ka ng tulong ng Diyos, dapat alam mo na galing sa Diyos ito. Kung minsan naman, baka maya, sabihin mo, ay galing sa Diyos to, pero hindi naman maganda yung hindi naman mabuti, sa mabuti galing. Hindi, sasabihin mo, ay galing sa Diyos to. Hindi ganoon. No? Kailangan ma-recognize mo na galing talaga sa Diyos, mararamdaman mo talaga yung presensya ng Diyos. Na it is coming from Him, the favor. Kaya pag ako nagpipray, Lord, if it's your favor, be it. If it's not your favor, thank you, Lord. Diba? Kailangan lagi mong ihingi sa panalangin, Lord, may your favor rest in me. Para yung pabor ay palaging kalugdan ng Diyos sa iyo. Ayun. Kaya pag humingi ka ng pabor sa tao, di ba? Pag kailangan mo na, may relasyon ka. Bawa, si Ronald, kung hindi kami magkaibigan, sa lagay ba, bibigyan mo ba ako ng pabor? Diba? Alam mo ang Pilipino, mahilig sa pabor. Alam niyo ba 'yon? Na pag may kailangan, pare,
Magkaibigan naman tayo, baka pwede naman, may paborla ako. Pagbigyan mo naman ako isa. Di ba? Siyempre, hindi mo naman masasabi yun kung wala kang relasyon sa Kanya. Di ba? Oh. So, the same with God in applications. Di ba? Humihingi ka ng favor and yet, hindi mo naman nagagawa yung tama at nakakalugod sa Diyos. Therefore, what do you expect? Is God giving you even you are not pleasing Him? Oh. So, in that, again, dapat you have to acknowledge yung security natin sa Diyos ay totoo. No? At alam natin na sa filosofiya mo, ay alam mo na ito ay naintindihan mo yung galaw ng Diyos. Kasi pag hindi natin alam ang galawan ng Diyos, ay mahirap yun. Baka ang naintindihan mo, galawan ng tao. Oh. Kasi ang galaw ng Diyos ay iba sa galaw ng tao. Tandaan po natin yan. So that therefore, it is very important that we know how to acknowledge God's help sa ating buhay. Particular sa ating mga family, life, and so forth. Now, to end this sermon, number one that you have to understand, waiting on God is it's a cultivated spiritual discipline, no? Kailangan ay marunong kang magpalago ba, no, ng spiritual discipline. Kailangan kang marunong mag-alaga ng iyong spirituality, no? And to handle that ay kailangan natin ng patience and also practice. Kaya nga, kung hindi mo natin i-apply ito, walang mangyari talaga. These things is just come, pass, and go. No? So, number 2 is this time, let us focus on something na the cause of anxiety or fear is always beyond our control. You have to acknowledge, in wisdom, in knowledge, na ang mga bagay na meron tayong anxiety, bunga ng mga anxiety o takot is always beyond our control. Nangyayari po ito totoo, pero beyond our control. That's why you have to acknowledge God. That's why it is very important you know how to acknowledge God. Because mga bagay na nangyayari na hindi natin kayang intindihin, we call it beyond our control. Hindi natin ma-determine ng maayos o hindi natin mabasa o hindi natin maabot o hindi natin ano ba sa Tagalog yun? English din yun eh. So, parang ganon, parang hindi natin maabot o parang malabo. We call it beyond our control. That's why you need God. The things that you cannot control, you trust God. Yun ang filosofiya dyan. Okay? And pangatlo, each time the matter comes to mind. Diba? Very important na you understand, the time the matter comes to mind and also recall God's abilities. It is very important na alam mo yung abilidad ng Diyos kung paano gumalaw sa buhay mo. Kasi pag hindi mo naintindihan yung galawan ng Diyos sa buhay mo, ay magkakaproblema ka. There are the time that you will struggle a lot. And there were times that you cannot comprehend these things. But if you know that God's abilities, it is maabot mo siya, no? And also yung faithfulness, it is very important na naintindihan natin ang faithfulness. And then surrender the matter to God is because kailangan naman natin talagang isuko sa Diyos sa mga bagay na hindi natin nalalaman, no? At di natin alam kung paano gawin. And so also, willing to choose to wait on Him. At palagi kayong maghintay sa galaw ng Diyos. Because if God moves, it is very special and it is very amazing when you express it in life. Kasi kung hindi yan kamanga-manga, hindi kayo magagalak.
Diba? O hindi kayo matutuwa. O ika nga. So these things are very important to really understand God's timing and God's faithfulness in our life. Okay? So, in our life, in our situation, do you have any worry right now? Or maybe fear that you want to put under God's hand? Meron bang mga pag-aalala o takot na gusto mong ilagay o ibigay sa Diyos, sa kanyang, o magtiwala sa kanyang galaw, sa kanyang kamay? Yan ang mga bagay na dapat nating unawain, no? Bagay na ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos. The things that we cannot read, no? Kung naguguluhan ka, it is the time that you put under God's hand. So, yun lang naman po, no? At sa ating iglesia, wala na naman dapat pag-alalahanan. Because always remember that people may come, or may go, or maybe stay. Pero it doesn't matter how many numbers that we have. But what matters is we improve our life, no? Kasi kung ang buhay natin di naman nag-i-improve, what is the use of our learnings today ng ating pag-aaral sa Panginoon kung hindi tayo nag-i-improve? So, mas nakakatuwa na ang buhay natin ay natututo tayo at nag-i-improve dahil sa biyaya ng Diyos. Yun eh. 'Di ba? Kasi kung hindi tayo nag-i-improve o nag-grow, malamang ang buhay natin ay stagnant. 'Di ba? O walang nangyayari. Kaya po tayo pumupunta sa simbahan is not only listening but also anong mga wisdom that maybe we can apply sa ating buhay na gustong sabihin, na ang Diyos ay nangungusap at may gustong sabihin sa atin. No? Yun ang mahalaga na pwede nating magamit sa ating personal na buhay, sa family, sa work, and also sa community. No? We are here to improve our life because the grace of God is a room for improvement. No? Kaya lagi natin tatandaan na nandito tayo sa kabutihan ng biyaya ng Diyos upang tayo ay ma-improve at gumanda ang ating pamumuhay at maintindihan natin ang purpose ng life with God and with people around us. It has always remember that God loves us, and when you seek Him, God is always available. No? At patunay na ang Diyos ay mabuti. Regardless of everything. No? Wala dapat wag nyo nating sisihin ang Diyos sa kung ano nangyayari sa buhay. Wag natin idamay ang Diyos. No? Kasi hindi maganda na dinadamay natin ang Panginoon na wala naman siyang kinalaman. Mas maganda na kung may nangyari sa atin, acknowledge God that we are nothing. But we are giving it to you with your grace, with your mercy, and with your care na lahat tayo ay mapapabuti. So salamat sa Panginoon na sa bawat linggo at araw-araw ay may gabay siya at salamat sa Diyos sa maraming mga pagpapala at mga kabutihan ng Diyos na nangyayari sa ating buhay. No? We thank God for everything that we have, and also we are praying that this year ay makagawa tayo ng magagandang program that would reach out our community, and also we are praying that we can find a place where we can really free and makapag-worship tayo ng mas maganda, and also targeting our community na para mapadami na tayo. No? Kasi dito sa subdivision is very limited. Lalo na pag may tumira na dyan sa likod. Likod ba yan o gilid? Gilid, no? Tama? Tama ba? Ito ang harap eh.
Tama, gilid. Oh. So, pag may tumira na dyan, malamang baka magka-conflict na naman, di ba? So, better na nakaprepare tayo sa lahat, no? And we want to maybe visit one of the mga kawanggawa ng mga orphanage or whatsoever. Maybe in a year, mayroon tayong recipient of blessing. And of course, evangelism where we can reach out community. Dalawang bagay lang naman ang sikreto ng ministry is you share your blessings to the recipient na may kailangan. And second is you evangelize that people, that we can reach out people to God's kingdom. Yun lang naman ang ministry na solid na talagang tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? So we will do that by lapit-lapit na. We have aayusin lang natin ng kaunti, no? We are just small but doesn't matter of numbers. Ang gusto kong makita is in our small church we are tawag dito, we are growing, we are improving. Because kapag gumanda ang ating life at gumanda yung ating simbahan, ay malamang magbibigay siya ng impact sa community. Oo. Lalo na kung nag-i-improve tayo, we are happy what we are doing, and we are serving God fruitfully, and I'm sure God will bless that. Oo. Kaya, do not underestimate little way, because the mustard seed is very small, but when it's sprouting, talagang malaki. So, kaya be faithful to God. Okay? So, thank you very much and blessed Sunday to everyone. In 1 Timothy chapter 6, verses 17 to 19. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. There are too good to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. What God does in you when you give. In important ways, money is power. God has more power than anyone. He shared it with us freely so that we can experience this interesting life with Him. Part of that life is the life of the church. And to be in vital communion with God and in alignment with His mission, we care for our members and our community. I ask that you would give to that care now so that God's power can flow through us to heal the broken in our church and community. May I ask the usher, please? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. May I ask everyone to please stand and extend our hands to the tithes and offering. Lord Jesus Christ, thank you that you have plans for me that are for Master, my good and charging your is glory. commencing. You said, Initiating give fast and it will charging be in 3, given 2, unto you. 1. We give to you Activated. today as a response to your goodness to us.
We ask that you receive Master, our offerings charging and is continue commencing. to supply Initiating all our fast needs. charging in 3, May your peace 2, be in our 1. hearts, your grace be Activated. in our works, your love be in our hands, and your joy be in our souls. In the mighty name of Jesus' name. Amen. Alright. Praise be to God. Masarap magpuri sa Diyos. Medyo mahina na. yung ano na. So, hallelujah, praise God at marami tayong dapat gawin this year because meron na tayong ulit opportunity to tumayo at humayo sa mundo para to share the blessing that we are receiving from our Lord Jesus Christ. But before that, may konting announcement lang po tayo. So, on February 11, meron po tayong District Couples Fellowship. Kung sino po ang gustong sumamang mga mag-asawa, ay pwede pa pong humabol. Pwede yung pauwiin from abroad, pati sa mga para makasama. Kung gusto niyo na pong makasama po kayo, 950 po ang registration fee for both husband and wife. And ang ano po dito, Strong Love or Love Strong. Ang ating speaker po ay si Mr. and Mrs. Mac Leory and Jennifer Bogbog from Marriage Council CCF sa February 11, 2023 po, 3 to 7 p.m. sa Mahaya Community Hall, Maharlika Hills, Subdivision, Barangay Dolores, Taytay, Rizal. Yan po mangyari sa February 11 po. So that is a Saturday. Tama ba? Saturday ba? February 11? Yes, February 11 is Saturday po. Tapos kung makikita po nyo, next month din po, February 4 ay ang ating NMI orientation. So, ang ating NMI chairman po na si Christine Bonos po ang mag-lead niyan at sasama po niyan. And next po tayo. Yan, prayer meeting po is 7:30 p.m. via Google Meet. Sayang si Ate Mila kasi nakasalit sana kaso nawala ng wifi. Nawala ng wifi, so sayang. Oo, sayang nga eh. Pero at least nakasama po. So mga nakasama, maraming salamat po. Si Paolo kasama din daw dyan, pero nasa call. Ewan ko anong ibig sabihin nasa call daw siya. Pero sabi ni Angela, nasa call eh. Okay. So sana po makasama kayo. 7:30 po yung via Google Meet po. Next po. Sunday worship service po. Next Sunday po, iba na po ang sistema natin sa pagsamba. Kasi po may Sunday school na po tayo. So 10 o'clock at until 10:30 po ang ating Sunday school. Tapos magkakasama po muna tayo noon. Then 10:30 hanggang sa scripture reading, magkakasama po tayo ng mga bata. Tapos kami po ng mga bata, pati ako, pupunta sa kabila para sa Sunday School Kids at tuloy-tuloy po ang worship natin. So sa may iwan po dito, galaw-galaw pag may problema kasi hindi ko kayo matutulungan. So kayo ang dito, mag-take charge. Ganda rin sa mga announcement kasi ako ay nandoon sa kabila. Until such time na may mga taong sabi, Pastor Mix, Kuya Mix, pwede ba akong sumama, tulungan kita siya sa, welcome na welcome. Pero sa ngayon po, hindi ako po muna kasi si-set up ko po. At dahil po kahapon, tama ba? Tingnan mo. So ano po yan 10 o'clock pa rin to 10:30 Sunday School. Then Sunday School po ng kids, tapos worship po tayo dito. Next po, NYI service. Mag-service po tayo. Next Sunday na lang rin po ang ating NYI service para mas makaprepare po tayo at mas marami po tayo. Next po, yesterday. Ayan. Ministry opportunities po. Kung gusto niyo po maging parte ng ministry opportunities, bakit po ba natin ito pinopromote? Ano ba ibig sabihin ng promotion na to? Kasi gusto po namin, bilang isang simbahan, kayo po ay may sariling parte sa pagsamba natin. As our church grow, kayo rin po ay gumugrow, not just sa mental aspect, hindi lang din sa spiritual aspect, but at ganoon din po sa mga physical aspect like opening prayer, welcome and greeting, expression worship, scripture reading, and tithes and offering po. Kasi sabi nga nila, pag hindi ka gumagalaw at wala kang contribution sa lugar, di ba parang wala lang. Pero pag ikaw yung nagko-contribute, kunyari sa bahay, ikaw nagbabayad ng tubig. So, di ba medyo, ingat-ingat na sa tubig Baka naman sayangin yung tubig kung ano ba nagagawa nyo. So, para mas maging involved po tayo. So, sabi nga, don't just go to church, but be part of the church in our growing of the church.
6 years na po, magsa 7 years old na po ang ating simbahan. So, dapat dahan-dahan na tayong nagmamature sa ating mga ministries, ay ganun din po sa ating mga buhay. So, open po ito. Pwede po kayong sumali. Sabihin na lang po si ang ating Board of Steward na chairman na si Feli Diva. Or minsan kasi siya na lang po nagsasabi. So, pag siya nagsabi, ready na lang po kayo. Mag-ready na lang po kayo. Next po. Yan, kahapon po, nagkaroon kami ng NDI orientation. So, may konting huwag muna ilipat. So, sa NDI po, meron po tayong District Men's Camp. Ano po ba yung District Men's Camp? Hindi po ito kailangan may asawa. Kahit po si Ronald, si Paolo, at yung mga kalalakihan natin dito, pwede pong sumama. Pero KKB po yan, ha? KKB. Kasi, Men's Camp ay maganda po ito kasi minsan may mga artista tayong mga si Onyok Soto. Oyo ba yun? Onyok? Sino si Onyok? Si Oyo. Oyo Soto, di ba? Oyo Boy Soto. Yun, yung naging speaker namin nung last time. Di ba pala si Oyo, boxingero pala yun, no? So, yan po, baka makasama kayo. Mas maganda po sa mga kalalakihan. KKB nga lang po, pero ang transportation, sabay-sabay kayo sa akin. Para libre. Pero sa registration po, ay kanya-kanya na po yan, ha? So, yun lang, gusto nilang i-clarify. Men's Camp or Mr. Desk Camp is kalal. Basta lalaki ka, pwede ka sumama. Next po, Women's Fellowship. Meron din po kayong Women's Fellowship. Hindi kailangan may asawa ka at may anak, basta babae ka, pwede ka pong sumali. Meron din po, depende na lang po sa Board of Steward, kung konting hilot-hilotin nyo, baka 50% off, di ba? Mga ganun lang naman yung doon eh. And, syempre, yung transportation po ay sagot na po ng simbahan yan. Tapos, Kids Jamboree po, ito, ipiprepare po, kaya po ako ang maglilid ng Sunday School Kids kasi nga po, plano natin sumali sa Kids Jamboree this year. Ano po bang meron sa Kids Jamboree? Bible quiz, Bible drill, mga sayaw-sayaw, mga kanta-kanta. So, kung kaya naman ng kids natin, why not let them participate? So, baka pag nakita nyo, payat na ako doon, kakahabol ko sa mga bata. Sana. So, yan po yung sa NDI. Sa NYI po, meron din po tayo sa district camp. Yan po yung natin. Kasi youth revival, 20 pesos, 50 pesos lang naman yan. Pero meron po tayo, magkakaroon po tayo district camp. So, kung youth ka, ayan po, may usapan na po tayo. Depende na kung magkano, pero may participation fee po kayo. And we will find some sponsors na magpupuno po ng mga kulang na yon. Pero meron po kayong participation fee para naman kahit paano meron kayong inambag. Diba? Huwag lang libag. Okay, yun. So, yun po. So, next po, yan po. Kahapon po, nasa NDI. Yan po, kahapon po nasa baka mo yan. NDI orientation po tayo sa Antipolo First Church para po malaman yung mga ng NDI. Kasi po dati SDMI po yan. Ngayon po ginawa na natin NDI. So, yun po yung mga kinlarify nila. Basta babae, Women's Fellowship, basta babae ka, pwede ka sumama. Pag district camp, pwede ka sumama, basta lalaki ka. Pero sa couples po, bawal po sumama ang hindi mag-asawa. Kasi may nagtanong paano pa mag-live-in? Paano pag-engage? Pwede na ba sa hindi po pwede? Kailangan po mag-asawa muna. So kung may asawa ka, at gusto mo isama yung asawa mo, pwede po. Pero kasama ka rin. Kasama rin asawa mo. Bawal po kayo, mag-isa lang kayo. So, gusto nyo po sumama, bayad na po kami, ni Faye. Sila pastor, ewan ko kung sasama, pero mukhang sasama sila. So, kung gusto nyo po sumama, pwede pa po yung umabol, 950 po yan. Next po. Yesterday also, nagkaroon po ng NYI orientation. Nandiyan po si Ronald, kaso, alam niyo naman, maitim siya, so hindi siya nakita. Si black background na, black all black. Blackout, yun, na-blackout siya. So, hindi siya nakita. Pero nandiyan po siya, Ronald Nava, nakapangalan po. So, siya po yung representative natin because he is our NYA president po. And ang sabi po, sa mga anak nyo na gusto isama, ang district camp daw, baka daw po Baguio. So, baka lang po So, kung gusto nyo po sama yung anak nyo sa Baguio, yan po, magkakataon sa district camp. Grabe, mahal-mahal na din. Kami nga, hindi nga kami nakano doon. So, yun. Or baka po sa Serenity sa Laguna. Depende po sa dalawa. Pero maganda pong opportunity to sa mga bata. Next po, syempre, batiin po natin ang happy birthday for the last time, ang January celebrants natin.
na sila Angelo, Andrea, and Jeff. Happy birthday po sa inyo. Blessed birthday po sa inyo tatlo. Kung nasaan man kayo, sana masaya kayo at healthy at malusog. Miss na namin kayo and sana pakita kayo paminsan-minsan, di ba? Next po, syempre, batiin na rin natin ng advance ang ating birthday celebrant of the month of February. Happy birthday, advance happy birthday kay Joy, kay Aliza, at kay Leng. So yan, si Nanay Leng, si Mama Leng. So happy birthday po sa inyong lahat, advance happy birthday po sa ating mga birthday celebrants. And syempre, dahil February po, next month, pag po kayo mawawala, kasi alam niyo na po, ang ating Board of Stewards ay may mga pakulo sa mga buwan na ganito. So wag po kayo mawawala. Kasi pag wala po kayo, automatically yung bibigay sa inyo ay mabibigay sa akin. So, gusto ko nang pumayat, so wag po kayo mawawala. Para makuha niyo po ang ating mga something special para sa inyo sa February. Next po. Okay, tayo po'y tumayo at may you receive the benediction. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Amen. Let us sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. On behalf of our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, ako po si Pastor Mike Cadiva. God bless you po and have a blessed Sunday po. Tayo po'y kumain ng lunch fellowship po natin sa baba at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye and thank you po.